Kabanata 181. Pinalayas mula sa pamilya Smith. Isang masakit na hiyaw ang umalangaw-ngaw sa buong sala. Para naman sa subordinate na nakaluhod, pumuti na ang mukha. Bago pa siya makasigaw sa pangalawang pagkakataon, pinatumba siya ni Justin ng isa pang sipa. Aking kikitil ang buhay ng sinumang maglakas loob na hawakan ng isang buhok sa kanyang ulo. Isang hakbang pasulong, tumayo si Justin sa harap ni Diana. Sa kabila ng pagiging isang tao lamang, nagawa niyang takutin ang iba pang mga lalaki na panatilihin ang kanilang distansya. Sa sandaling iyon, para siyang anghel na tagapag-alaga na nagpoprotekta kay Diana. Ang sinumang maglakas loob na hamarang sa kanyang daan ay malipol. Justin, bagay ito sa pamilya Smith. Nagalit si Hugo nang makita niyang binali ni Justin ang binti ng kanyang nasasakupan. Kung patuloy mong idikit ang iyong ilong, magdurusa ka sa mga kahihinatnan. Magdusa sa mga kahihinatnan. Isang nakakalokong ngiti ang pinakawala ni Justin. Gusto kong makita kung anong uri ng mga kahihinatnan ang sinasabi mo. How dare the inconsequential Smith family disrespect me? Kung hindi dahil kay Diana, matagal na niya itong sinira. Tay, ihinto ang pag-aaksaya ng oras at tumawag na lang ng pulis. Hindi na kinaya ni Ezra ang walang humpay na pagtatangka ni Justin na makialam sa negosyo ng kanilang pamilya. Na hindi na kailangang. Gumuso, ikinaway ni Hugo ang kanyang kamay. Diana, hayaan mo akong magtanong sa iyo sa huling pagkakataon. Sigurado ka bang ayaw mong humingi ng tawad sa pamilya Turner? Ako ay. Nalutas ni Diana. Sige. Dahil tumanggi kang gawin iyon, itataboy na kita sa pamilya Smith. Lalong nagyelo ang mukha ni Hugo. Mula ngayon, wala ka ng kamag-anak sa pamilyang Smith sa anumang paraan. Ang iyong kapalaran ay hindi na nakatali sa amin. Banish. Nanginig ang buong katawan ni Diana nang marinig ang salitang iyon. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Hugo. Lolo, ano ang sinabi mo? Tinatanggol mo ba ako sa pamilya Smith? Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Sa katunayan, akala pa niya ay mali ang narinig niya. Pinatatanggal ba nila ako sa pamilya dahil sa banta ng mga Turner? Huwag mo akong tawaging lolo. Hindi ako ang lolo mo. Pang-uuyam ni Hugo habang binibigyan ng side eye si Diana. At saka, ayoko ng apo na handang sirain ang pamilya. Diana, dalawa ang pagpipilian mo. Sumama ka sa akin para humingi ng tawad sa pamilya Turner o maalis sa pamilya Smith. Simula noon, hindi ka na magkakarelasyon sa amin. Nasa iyo ang pagpipilian. Tumanggi akong humingi ng tawad. Ganti ni Diana na may nanginginig na boses at namumulang mga mata. Wala akong ginawang mali. Kaya naman, wala silang karapatang hilingin na aminin ko ang aking pagkakamali. Dahil pinipilit mo akong pumili, ipapaalam ko sa iyo ang desisyon ko ngayon. Malakas na itinaas ang kanyang ulo, napaiyak si Diana, mas gugustuhin kong itapon sa pamilya Smith kaysa humingi ng tawad sa pamilya Turner. Ganyan katatag ang pasya ni Diana. Mas gusto niyang itapon sa pamilya kaysa magpasakop sa mga Turner. Sige. Nakapili ka na. Dahil sa desisyon ni Diana, naging malungkot ang ekspresyon ni Hugo. Ipinapahayag ko na mula ngayon, hindi na si Diana ang chairman ng Smith Group, at hindi na siya miyembro ng pamilya Smith. Mula ngayon, hindi alintana kung siya ay nabubuhay o namatay, ito ay walang kinalaman sa atin. Diana Smith, simula ngayon, itinaboy ka sa pamilya Smith. Sa sandaling iyon, isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa silid. Nang marinig niya ang mga salitang, ikaw ay pinalayas, marahas na nang inig si Diana. Biglang nagdilim ang kanyang paningin nang magsimulang manghina ang kanyang katawan. Diana, narinig mo ba yon? Ikaw ngayon ay pinalayas. Anong nakatayo ka pa dyan? Hindi ba oras na para umalis ka? Eksakto. Hindi tinatanggap ng pamilya Smith ang isang manggugulo na tulad mo. Halos sirain mo ang buong pamilya natin. At gayon pa man, naglakas loob ka pa ring magtagal. Shoo! Jinx ka! Sa sandaling ipahayag ni Hugo na opisyal na pinaalis si Diana sa pamilya, lahat ng iba pang miyembro ng pamilya ay nagsiwalat ng kanilang tunay na kulay. Parang si Diana lang ang makakasira ng paningin nila. Justin, umalis na tayo sa lugar na ito. Dahil sa sobrang bigat ng pakiramdam, hindi maiwasan ni Diana ang manginig habang nakatitig sa kanyang lolo at tiyuhin. Hindi siya makapaniwala sa kahinaan ng family bond niya sa kanila. Madali itong nabasag sa ilalim ng anino ng mga pananakot ng pamilya Turner. Magaling.
Nang makita ni Justin kung paano sinubukan ni Diana na manatiling matatag sa pamamagitan ng pagpigil sa kanyang mga luha, hinubad niya ang kanyang jacket at ibinalot ito sa kanyang mga balikat. Ang pag-alam sa kanilang tunay na kulay ng maaga ay hindi isang masamang bagay kung tutuusin. Gayunpaman, walang karapat-dapat na manatili rito. Nang magsalita siya, tinulungan ni Justin si Diana habang papalabas sila ng Smith Mansion. Mula sa sandaling lumabas sila, hindi na kamag-anak si Diana sa pamilyang Smith. Dahil dito, wala nang dahilan para tiisin ni Justin ang kahihiyan na dinanas niya sa mga kamay ng pamilya Smith para sa kanya. Tawakas umalis na ang jinx na iyon. Hindi mapigilan ni Ezra ang mapangiti habang pinagmamasdan ang paalis na silhouette ni na Justin at Diana. Gayunpaman, tinaasan ng kilay ni Miguel si Hugo at nagtanong, "Tay, bakit mo sila pinayagang umalis? Kung wala na si Diana, paano natin ito ipapaliwanag sa pamilya Turner? Ano ang dapat ipaliwanag?" Ngumuso si Hugo. Si Diana ang nakasakit sa kanila. Ngayong pinalayas na siya, ano na naman ang kinalaman natin sa bagay na ito? Anyway, prepare the car and go with me to the Turner residence to apologize to them. As long as we are willing to give the ecological park project up, they will not hold it against us anymore. Mula sa kanyang pananaw, inaapi ng pamilya Turner ang pamilya Smith dahil tumanggi si Diana na ibigay ang proyekto. Sa makatuwid, ipinalagay niya na sa pamamagitan ng pag-abandona sa proyekto at pagpapaalis kay Diana sa pamilya, ang mga Turner ay wala ng dahilan para sisihin pa sila. Kung tungkol naman sa kapalaran ni Diana, wala na itong kinalaman sa kanila. Sige, ihahanda ko agad ang sasakyan. Kautos ni Hugo, inihanda ni Miguel ang sasakyan ng walang anumang pagkaantala. Samantala, sa labas ng Smith Mansion, lumingon si Diana para bigyan ng isang huling sulyap ang lugar kung saan siya lumaki. Agad na napuno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata niya. Hindi sumagi sa isip niya na isang araw ay itatapon siya sa pamilya Smith. Sa isang kisap mata, nawala ng kulay ang kanyang mukha dahil pumuti ito na parang kumot. Sige, umiyak ka kung gusto mo. Sumakit ang puso ni Justin nang makita niya kung paano pilit na pinipigilan ni Diana ang kanyang kalmado. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, hindi na napigilan ni Diana ang pagbagsak ng emosyon. Sa susunod na segundo, inihagis niya ang sarili sa mga bisig ni Justin at humagulgol. "Justin, nawalan ako ng bahay." Kabanata 182. Unang halik. Hindi iyan totoo. Nang makitang umiiyak si Diana sa kanyang mga bisig, hindi napigilan ni Justin ang paghaplos sa kanyang buhok. "Ang tanga mong babae, nasa iyo pa rin ako." Mula nang ikasal sila 4 na taon na ang nakalilipas, hindi pa niya nakita si Diana ng ganito kalungkot at walang magawa noon. Isa pa, hindi pa siya umiyak ng ganito kalakas sa harap niya. Biglang nagdilim ang tingin ni Justin. Dahil hindi nakamag-anak si Diana sa kanyang pamilya sa anumang paraan, hindi niya nakita ang punto para magpatuloy ang mga Smith. "Justin, iiwan mo rin ba ako balang araw?" Nakataas ang kanyang namumulang mga mata kay Justin, binigyan siya ni Diana ng masamang tingin na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. "Ayoko." Umiling si Justin. "Hinding-hindi kita pababayaan sa buong buhay ko. Paano ko madadala ang aking sarili na gawin iyon? Ikaw ang pinili kong protektahan ang aking buong buhay." Talaga. Hindi makapaniwalang tinitigin siya ni Diana. Siyempre. Ginulo ni Justin ang buhok niya sabay ngiti. "Sige na, stop crying. Sa bilis ng pagpunta mo, kulubot ka. Ayoko ng anumang wrinkles." Nang marinig ang komento ni Justin, mabilis na pinunasan ni Diana ang mga luha sa kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang labi, pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga luha. Gayunpaman, natunaw ang puso ni Justin nang mapansin niya ang determinasyon sa mga mata nito. "Justin, sa tingin mo ba nagkamali ako?" tanong ni Diana. "Hindi." Umiling si Justin. "Wala kang ginawang mali. Nasa kanila ang kasalanan. One of these days, pagsisisihan nilang itinaboy ka sa pamilya Smith." "Paano ito posible?" Hindi napigilan ni Diana na magpakawala ng nakaka-deprecate na tawa. "Sa tingin ko hindi na sila makapaghintay na maalis ako." Nang pinalayas siya ni Hugo, walang sinuman sa malaking pamilyang Smith ang tumayo para sa kanya. Sa katunayan, lahat sila ay hindi makapaghintay na umalis siya at gumawa ng malinis na pahinga mula sa kanya. "Hanggang dito na lang ba ang family bond namin? Anong biro? Maniwala ka sa akin."
Darating ang araw na iyon. Lumapit si Justin para haplasan ang kanyang ulo. Pagkatapos ng mahabang pag-iyak, baka pagod ka na. Bakit hindi kita dalhin sa isang lugar para kumagit? Wala akong gana. Umiling si Diana. Ang huling bagay na gusto niyang gawin ngayon ay magkaroon ng makakain. Kahit hindi mo gusto, kailangan mo pa rin kumain. Pagkatapos lamang magkakaroon ka ng lakas upang magpatuloy sa proyekto ng ecological park. Tinapik ni Justin ang kanyang ilong at idinagdag, huwag kalimutan, it is business as usual sa ecological park project bukas ng umaga. Anong ibig mong sabihin? Umiling si Diana, nagtanong, hindi na ako ang chairman ng Smith Group. Kaya wala na akong kinalaman sa project. Sino ang nagsabi sa iyo na ang proyekto ay pag-aari ng pamilya Smith? Humisi si Justin. Kung hindi dahil sa iyo, nakuha ba nila ang proyekto sa unang lugar? Justin, do you mean? Nanlaki ang mga mata ni Diana sa gulat. Ang sinasabi ko, sa iyo pa rin ang project. Walang makakaagaw nito sa iyo, nakangiting paliwanag ni Justin. Talaga. Hindi makapaniwalang tumingin si Diana kay Justin. Sa isang kisap mata, nakaramdam na naman siya ng panghihina ng loob. Gayunpaman, hindi na ako miyembro ng pamilya Smith. Saan ako hahanap ng kapital para bumuo ng proyekto? Wala kang kailangan. Nang masulyapan si Diana, sinabi ni Justin, nakalimutan mo na ba na walang iba ang Graham Group kundi pera? Graham Group? Pinigyan ni Diana si Justin ng matanong na tingin. Oo. Tumango si Justin. Kung handa ang Graham Group na mamuhunan sa ngalan ng pamilya Smith noon, bakit hindi nila ito gagawin para sa iyo ngayon? Pero, papayag ba sila? Napuno ng pag-asa ang mga mata ni Diana. Bakit ayaw nila? Tumawa si Justin. Silly girl, pag-aari mo ang Graham Group. Kaya naman, bakit sila tatutol? Bukod dito, hindi lang ito ang Graham Group. Maging ang Tovian Group at ang mga negosyo ng pamilyang York ay pag-aari mo rin. Pero, bago pa makapagsalita si Diana, pinutol na siya ni Justin. Walang pero. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Maniwala ka sa akin na tiyak na sasang-ayon ang Graham Group. Manamham. Sa hindi malamang dahilan, hindi na nagduda si Diana kay Justin. Justin, salamat. Pagtingin niya sa kanya, napansin niyang hindi pa niya nakitang ganoon kakaakit-akit si Justin. Noong nakaraan, hinamak niya ito at nais lamang niyang iwasan siya. Sa totoo lang, mababa pa ang tingin nito sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang lahat ng negatibong emosyon ay tila nawala. Ano ang pinasasalamatan mo sa akin? Nakangiting tanong ni Justin. Nagpapasalamat ako dahil nasa tabi kita at inaaliw ako. Pagbaba ng ulo, namula si Diana hanggang sa nahihiya siyang makipag-eye contact sa kanya. Iyan lang ba? Ibinaba ni Justin ang tingin sa kanya habang humahakbang papalapit. Ha! Bilang tugon sa sinabi ni Justin, biglang tumangala si Diana. Gayunpaman, hindi sinasadyang dumampi ang labi nito sa labi niya sa mismong sandaling iyon. Sa isang kisap mata, napaatras siya sa gulat. Namumula siya, bigla siyang nawala ng malay. Justin, anong ginagawa mo? Lalong tumindi ang pamumula ng pisngi niya. Ano sa tingin mo? Itinikom ni Justin ang kanyang labi sa pamamagitan ng reflex habang ninanamnam ang sensasyong naranasan niya. Gusto ko lang itanong kung gusto mo bang pasalamatan ako sa pagpapahiram sa iyo ng balikat para umiyak. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ikaw ay. Napatigil bigla, hindi napigilan ni Justin na mapabuntong hininga. First kiss ko yon. Wag mong pag-usapan yan. Sa sobrang pag-aalala ni Diana ay halos ipadyak niya ang kanyang mga paa. Bakit? Curious na tanong ni Justin. Bakit hindi ko masabi ang katotohanan na hinalikan mo ako? Ako. Wala akong pakialam. Bawal ka lang. Galit na tinuro siya ni Diana. Sa kabila ng kanyang galit, wala siyang magagawa tungkol dito. Hindi lang yun ang first kiss niya. Sa kanya rin iyon. Mula pa noong bata pa siya, hindi pa siya nakahawak sa kamay ng isang lalaki. At ngayon, binigay na niya ang kanyang unang halik kay Justin. Dahil bawal akong pag-usapan ito, sa palagay ko ay ayos lang sa akin na gawin ito, hindi ba? Nagpakawala ng nakakalokong ngiti, inabot niya ang kamay sa baywang ni Diana. Matapos siyang hatakin ay bumagsak siya sa yakap nito. Justin? Anong ginagawa mo? Halos hindi maibigkas ni Diana ang kanyang mga salita.
Huwag mong isipin na madali kang makakatakas pagkatapos akong halikan. Umisi ng pilyo, napapikit si Justin sa kanyang mga pisngi. Dahil hinalikan mo ako, kailangan kong ibalik ang pabor sa iyo. Habang nagsasalita ay ibinaba ni Justin ang ulo para halikan siya sa labi. Kaya lang, ibinigay niya sa kanya ang kanyang unang halik na iningatan niya ng mahigit 20 taon. Kabanata 183. Ang maalamat na tao. Tawagin mo akong hobby. Ma'am, nawala sa isip ni Diana ang paglaki ng kanyang mga mata na kasing laki ng mga platito. Sa katunayan, nakalimutan pa niyang lumaban na hinayaan ang dila ni Justin na malayang gumala sa kanyang bibig at magsipilyo sa kanyang mga ngipin. Peray! Biglang naramdaman ni Justin ang pananakit sa kanyang dila bago siya itulak ni Diana palayo. Bakit mo ako kinagat? Marahang dinilaan ni Justin ang kanyang mga labi habang nanginginig pa rin ang kanyang dila sa sakit. Justin, huwag kang lalapit. Namumula si Diana na para siyang pulang lobster. Sa katunayan, halatang masasabi na ang kanyang mga pisngi ay namumula na. Sige, magdidistansya ako. Hindi na kailangang matakot. Nang makita niya ang takot na reaksyon ni Diana, hindi napigilan ni Justin ang pagtawa. Kung tutuusin, hindi naman siya nagmamadali. 4 na taon na akong naghintay, kaya kahit konting panahon pa ay wala ng pagbabago. Bawal kang tumawa. Nang makita niya ang masamang tingin sa mata ni Justin, binigyan siya ni Diana ng gilid ng mata. Sige. Pipigilan ko ang pagtawa. Pagpapawi ng kanyang ngiti, dinilaan ni Justin ang kanyang mga labi. Matamis talaga ang lasa. Hindi masama. Justin, ikaw. Nang makita niya ang reaksyon ni Justin, namula si Diana at sana ay bumuka ang lupa at lamunin siya ng buo. Nagugutom ka siguro ngayon. Halika, dadalhin kita sa isang lugar para sa pagkain. Nang makita niya kung gaano siya namumula, hinaplos ni Justin ang ulo niya sabay ngisi. Kahit na matagal na silang kasal, iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang coy feminine side ni Diana. Makalipas ang 10 minuto, huminto ang kanilang sasakyan sa labas ng isang restaurant. Kahit na hindi ito isang high-end na restaurant, ang lugar ay maaliwalas. Pagpasok pa lang nila ay may naririnig silang musika sa buong restaurant. Pagkatapos makaupo, tinawagan ni Justin si Graham. Ilang sandali pa, ang boses ni Graham ay tumunog mula sa telepono. Ginoo De La Cruz. Itinuro ni Justin, maaari mong kanselahin ang pakikipagtulungan na mayroon ka sa pamilyang Smith. Kanselahin ito. Nagulat si Graham sa sinabi ni Justin. Ginoo De La Cruz, anong nangyari? Hindi ito ang iyong lugar para magtanong. Tinatimad magpaliwanag si Justin. Ang kailangan mo lang malaman ay mula bukas, ang proyekto ng Ecological Park ay magpapatuloy tulad ng dati. Ang pagkakaiba lang ay ang pagpapalit ng partner mo kay Diana. Oo, Mr. De La Cruz. Si Graham ay hindi nag-aksaya ng isang segundo. Ano ang gusto mong kainin? Nang matapos na mag-order si Diana ay in-end ni Justin ang kanyang tawag. Anything will do, casual na sagot ni Justin. Sa totoo lang, hindi niya gusto ang pagkain sa restaurant. Kung hindi dahil kay Diana, hinding-hindi na siya papasok. Isang medium steak para sa kanya, utos ni Diana sa ngalan ni Justin. Anong gusto mong inumin? Magagawa ng tubig. Casual na nagbubuhos ng tubig sa sarili, sinabi ni Justin, nakasundo ako sa Graham Group. Mula bukas ng umaga, ikaw na ang mamamahala sa proyekto ng Ecological Park. Tila'y sumang-ayon. Mukhang nagulat si Diana dahil wala man lang siyang pag-asa. Siyempre. Nakangiting sagot ni Justin. Dahil ang asawa mo ang nagtatanong, walang paraan na tumanggi sila. Nang marinig niyang binanggit nito ang salitang, asawa, namula si Diana habang iniikot ang mga mata sa kanya. Kahit na 3 taon na silang kasal, hindi pa niya ito hinarap ng ganoon. Pagkatapos humigop ng kanyang inumin, tumawag si Diana, Justin, gayunpaman, bago pa siya makatapos, pinutol siya ni Justin, tawagin mo akong hobby. Hindi pinansin ang kanyang kahilingan, pinandilatan siya ni Diana at nagpatuloy, ano ang tunay mong relasyon sa Graham Group? Diba sinabi ko na sa'yo dati? Nagtataka ang tingin ni Justin kay Diana. Nakilala ko si Graham minsan noong nasa tirahan ako ng King of War. Ayan yon. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Diana. Malinaw, hindi niya binili ang kanyang kwento.
Paano ito na ang Graham Group ay handang ipagsapalaran ang galit ng pamilya Turner sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan sa akin sa proyekto pagkatapos na makilala si Justin ng isang beses? Imposible lang yun. Iyon lang ang mayroon dito. Mahina akong tumango si Justin. Mukhang nagsisimula na siyang maghinala sa pagkatao ko. Ito ay nangyayari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Kalimutan mo na. Kung tumanggi kang sabihin sa akin, so be it. Umiling si Diana at hindi na siya idiniin pa. Halata sa kanya na hindi nagsasabi ng totoo si Justin. Sa totoo lang, matagal na niyang naramdaman na may kainahinala sa pagkakakilanlan nito. Mahirap para sa kanya na paniwalaan na ang isang retiradong sundalo ng King of War Division ay maaaring mag-utos ng labis na paggalang mula sa alkalde ng Jadeboro at ang chairman ng Graham Group ay makakain mula sa kanyang palad. Maging si Andrew, ang pinakamataas na opisyal ng militar sa Jadeboro, ay tinawag si Justin bilang commander. Paano ito posible? Hindi naman sa tumanggi akong sabihin sa iyo, ngunit hindi ka maniniwala sa akin kahit na sinabi ko. Nang makita niya ang pagkunot ng noo ni Diana, hindi napigilan ni Justin na mapabuntong hininga. Maniniwala ka ba sa akin kapag sinabi ko sa iyo na ako si Ozure? Hindi pwede. Ang unang reaksyon ni Diana ay hindi makapaniwala. Paano magiging makapangyarihang Ozure si Justin? 3 taon na ang nakalilipas, pinamunuan niya ang 4 na King of Wars at ang Divine Dragon Guards upang talunin ang mga kaaway ng bansa. Sa loob ng 2 maikling taon, nagawa niyang magdala ng kapayapaan at katatagan sa bansa. Kung talagang may Diyos sa Earth, si Ozure na iyon. 3 taon na ang nakalipas. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Diana. Hindi ba't si Justin ay misteryosong nawala 3 taon na ang nakakaraan at hindi na narinig mula noon? Maaaring ito ay. Habang hawak ang isiping iyon, biglang itinaas ni Diana ang tingin kay Justin at mariing umiling. Hindi pwede. Paano kaya siya? Pareho silang eksaktong kabaligtaran ng bawat isa. 3 taon na ang nakalilipas, gumagawa pa rin siya ng mga gawain sa tirahan ng Smith habang pinangunahan ni Ozure ang kanyang mga hukbo sa digmaan. Ayan, alam ko na. Hindi ka maniniwala sa akin kahit sabihin ko sa'yo. Napangiti si Justin nang makita ang reaksyon ni Diana. Inasahan na niyang hindi siya maniniwala ni Diana. Pagkatapos ng lahat, hindi ka pani-paniwalang isipin ng sino man na ang nakakatakot na Ozure, na nagdulot ng takot sa puso ng sino mang nakarinig sa kanyang pangalan, ay ang walang kwentang manugang na lalaki ng pamilya Smith 3 taon na ang nakararaan. Justin, hindi ko iyon sinasadya. Mabilis na paliwanag ni Diana, alam niyang maaaring nakasakit sa kanyang pride ang kanyang reaksyon. Naiintindihan ko. Bilasan mo, kumuha ka. Ginulo ni Justin ang kanyang buhok. Magsasalita pa sana siya nang biglang may narinig siyang malakas na kalabog sa restaurant. Nang lumingon siya, napagtanto niya na ang tunog ay nanggaling sa telebisyon. Kabanata 184. Isang aksidente sa sasakyan. Ginagambala ka namin sa ilang mga nagbabagang balita. 8:00 ng umaga, sumiklab ang digmaan sa Beshaya. Ang kanlurang rehiyon ay nagsagawa ng malawakang pag-atake kasama ang mga tropa nito. Ang hari ng digmaan, si Kane Dunst, ay personal na nakilala ang kalaban sa labanan. Gayunpaman, hindi pa niya natatalo ang mga ito. Sa makatuwid, nais naming paalalahanan ang lahat ng mga mamamayan na huwag maglakbay sa Beshaya ng walang magandang dahilan upang hindi masangkot sa labanan ng hindi kinakailangan. Sa telebisyon, isang maganda at sexy news anchor ang nag-uulat ng breaking news. Gayunpaman, bago natapos ang pagsasahimpapawid, isang malakas na putok ang narinig. Habang nakapan ang kamera, isang eksena ng digmaan at pagkawasak ang napuno sa screen ng telebisyon. Hindi mabilang na mga artillery shell ang sumabog sa himpapawid habang hindi mabilang na mga helicopter ang umaaligid sa kalangitan. Gayun din, mayroong hindi mabilang na mga sundalo na nakahiga sa isang pool ng dugo. Ang eksenang ipinakita ng screen ay tila naglalarawan ng impyerno sa Earth. Nagkalat ang mga putol-putol na paa sa kung saan-saan habang ang lupa ay nagkalat ng mga bangkay at umaagos ng mga ilog ng dugo. Nang makita ni Justin ang ipinapalabas, nagdilim ang kanyang tingin. Sumiklab ang digmaan sa Beshaya dahil sa isang napakalaking paglusob ng tropa ng West Region. Ano ang nangyayari? 2 taon na ang nakalilipas, personal na pinamunuan ni Justin ang kanyang hukbo at tinalo ang West Region para sumuko. 1 taon na lang mula noon, at ngayon inaatake na nila si Beshaya.
Tinusubukan ba nilang magrebelde? Anong mali? Nang makita ni Diana ang nakakunot na mga kilay ni Justin, agad siyang napatingin sa telebisyon na nakasabit sa himpapawid sa restaurant. Gayunpaman, sa oras na nakita niya ito, natapos na ang broadcast. Dahil dito, hindi niya nakita ang malagim na pagkawasak na ipinakita kanina. Wala lang. Nanonood lang ako ng balita. Casual na binawi ni Justin ang kanyang tingin bago tumingin kay Diana at nagtanong, kumusta ang pagkain? Hindi masama. Pinunasan ang kanyang bibig gamit ang kanyang napkin, nagtanong si Diana, bakit hindi ka kumakain? Sobrang engrossed ako sa balita. Napangiti si Justin. Kinuha niya ang kanyang tinidor at kutsilyo, hiniwa niya ang isang piraso ng steak. Gayunpaman, ginulo pa rin ang isip niya sa nakita niya ngayon. Dahil sa nakakagulat na balita, bakit hindi ko ito narinig? Hindi alintana kung si Zachary o si Kane, wala sa kanila ang nagsabi sa kanya. Justin, bakit mukhang problemado ka? Hindi maiwasang magtanong ni Diana nang makitang nasa ibang lugar ang isip ni Justin sa kabila ng paghiwa ng kanyang steak. Ako ba? Nakangiting ibinaba niya ang kanyang mga kubyertos. Nag-iisip ako tungkol sa pagpunta para sa aming honeymoon kapag tapos ka na sa proyekto ng ecological park. Paano naman yon? Noong una tayong ikasal, hindi tayo nagpunta para sa isa, remember? Justin, anong kalokohan ang laman ng utak mo? Umikot ang mata ni Diana bilang tugon. Nang makita niya ang naguguluhan na ekspresyon ni Justin, inakala niyang may nangyaring kakilakilabot. Gayunpaman, nagulat siya na talagang iniisip nito ang tungkol sa kanilang honeymoon. Ikaw, syempre. Nakataas ang kilay na nakangisi, tumayo si Justin. Maaari na ba tayong umalis? Manemham. Tumanggo si Diana at sinundan si Justin palabas. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas maganda na. Makalipas ang mahigit isang oras, sa wakas ay kumalma na si Diana. Sa pinakakaunti, hindi na siya nawasak gaya ng dati. Mas maganda. Tumanggo siya. Justin, salamat. Paano mo planong pasalamatan ako? Isang pilyong ngiti ang pinakawala ni Justin. Bakit hindi ako matulog sa kwarto mo ngayong gabi? Sa iyong panaginip. Nang maramdaman niyang masama ang pakiramdam ni Justin, umatras ng ilang hakbang si Diana sa takot. Pervert ka. How can you call me a pervert for lusting over my own wife? Nang gustong kulitin pa ni Justin si Diana, biglang lumitaw ang isang itim na sedan at tumakbo papunta sa direksyon ni Diana na parang sasagasaan siya nito pababa. Tingnan mo. Sa napakahalagang sandali, sumisid si Justin para itulak si Diana sa daan. Gayunpaman, sa sandaling ginawa niya ito, ang kotse ay hindi bumagal at bumangga sa katawan ni Justin. Boom! Ang impact ay nagpalipad kay Justin ng 10 metro ang layo. Kung siya ay isang ordinaryong tao, siya ay naging putik. Justin. Namuti ang mukha ni Diana na parang sapin nang makita ang nangyari. Kaya naman, dali-dali siyang pumunta sa tabi ni Justin. Gayunpaman, hindi huminto ang itim na sedan na nagpatakbo sa kanya pababa. Sa halip, pinaandar ng driver nito ang accelerator at nawala sa isang iglap. Justin, okay ka lang? Masakit ba kahit saan? Nang mga sandaling iyon, natarante si Diana at hindi alam ang gagawin. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong sitwasyon noon o naisip na may magsasapanganib ng kanyang buhay para iligtas siya. Ayos lang ako. Tinatapik ang alikabok sa kanyang mga balikat, tumayo si Justin. Gayunpaman, sa oras na siya ay tumayo, ang itim na sedan ay nawala. Paano ka magiging maayos? Kinilabutan si Diana. Justin, huwag kang gagalaw ng muscle. Tatawag ako ng ambulansya. Hindi. Nang makita niya kung gaano kabalisa si Diana, hindi niya napigilan ang paghaplos sa ulo nito. Nakangiting tiniyak niya, hindi naman ako nasaktan, sa totoo lang. Hindi na kailangang tumawag ng ambulansya. Sigurado ka ba? Nang makita niya kung paanong walang gasgas si Justin sa kanya, nagulat si Diana. Nakita niya sa sarili niyang mga mata kung paano bumangga sa kanya ang itim na sedan at itinapon siya ng 10 metro pabalik. Paanong hindi pa rin siya masasaktan? Oo ako. Nakangiting nagtanong si Justin, natakot ka ba? Manemham. Habang kinakagat ni Diana ang kanyang labi, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Justin, bakit ang tanga mo para protektahan ako mula sa sasakyan? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon na ang pagprotekta sa iyo ay tungkulin ng buhay ko?
Nakangiting sinabi ni Justin, hanggat nabubuhay ako, hindi ako papayag na saktan ka ng sinuman, at walang mga exception. Ang tanga mo. Nang marinig niya ang kanyang panata, tumulo ang mga luha sa pisngi ni Diana dahil hindi na niya mapigilan ang kanyang emosyon. Mula pa noong bata pa siya, walang nagsabi sa kanya ng ganoon o nakagawa ng ginawa ni Justin para sa kanya. Tanging ang hanggal na si Justin lang ang handang gamitin ang kanyang katawan para protektahan ako sa paparating na sasakyan. Idiot. Napaka-idiot. Hindi ako tanga. Ako ang asawa mo. Mapaglarong tinapik ni Justin ang ilong ni Diana. Gayunpaman, isang nakamamatay na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Halatang pinupuntirya ng sasakyan si Diana na may balak na patayin ito. Kabuong Jazz-ona, iisa lang ang gustong patayin siya, at ang taong iyon ay si Timothy. Justin, paano ka pa tumatawa? Tinaman siya ni Diana ng mapupulang mga mata nang makita niya ang ngiti sa mukha ni Justin. Alam mo bang ngayon lang ako natakot ng mamatay? Ay update ang kabanata 184 ng The Legendary Man. Anunsyo na update ng The Legendary Man ang kabanata 184 na may maraming kamangha-manghang at hindi inaasahang mga detalye. Kamatatas na pagsusulat, sa simpleng ngunit sinsero na teksto, minsan ang kalmadong romansa ng may akda. Kabanata 185. Dekreto ni Ozure. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Nang makita niya kung gaano kahirap si Diana, ginulo ni Justin ang kanyang buhok para pakalmayan siya. Isa lang itong kotse na hindi sapat para saktan ako. Noong siya ay nasa hukbo, siya ay malapit ng mamatay ng hindi mabilang na beses. Kahit na tinamaan ng mga bala ang kanyang anit, hindi siya nakaramdam ng anumang takot, lalo pa ang isang paparating na sasakyan. Paano ka pa natatawa? Tinaman ng tingin ni Diana si Justin. Paano niya nagawang ngumiti pagkatapos ng nangyari kanina? Sige na. Ayos lang talaga ako. Hindi mo kailangang mag-alala. Sa pagtingin sa kung gaano kabalisa si Diana, hinayla siya ni Justin sa kanyang yakap. Diba kotse lang? Kahit natamaan ako ng tangke, hindi pa rin ako masasaktan. Justin, pwede bang tumigil ka muna sa pagmamayabang? Mula sa pagiging mapatla ng kanyang mukha dahil sa takot, si Diana ay nagmulat sa kanyang mga mata. Ang pinakamalaking kahinaan ni Justin ay ang kanyang ugali ng paghihip ng sarili niyang trompeta. After so many years, hindi pa rin siya nagbabago. Hindi naman ako nagyayabang. Walang magawang sumimangot si Justin. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Sa mga nakalipas na laban na kanyang nilabanan, hindi lang siya tinamaan ng mga tangke, kundi malapit na rin siyang masagasaan ng mga ito. Kung hindi siya nag-react ng mabilis, malamang matagal na siyang napiga. Oo, naniniwala ako sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang makapangyarihang Ozure. Hindi napigilan ni Diana na imulat muli ang kanyang mga mata. Kahit isang fighter jet ay hindi kakayang lagyan ng daliri, lalo pa ang isang tangke. Tama ba ako? Nakuha mo na rin sa wakas. Tumanggo si Justin. Ang kapal ng balat mo. Napangisi si Diana at hindi siya pinansin pagkatapos. Sa bilis na pupuntahan natin, sasabihin ni Justin na sa kanya ang buong planeta. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa entrance ng No. Isang villa. Pagpasok nila ay hinubad ni Diana ang kanyang sapatos sa sobrang pagod. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Justin na maliligo na siya at dumiretso sa ikatlong palapag. Gayunpaman, nang lumayo si Diana, bumakas ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Justin. Naglabas siya ng mamamatay tao na aura habang ang kanyang threshold, na siyang kaligtasan ni Diana, ay nalampasan. Dahil ang pamilya Turner ay nang-ahas na saktan si Diana, mas mabuting maghanda sila para harapin ang galit ko. Kinuha ni Justin ang kanyang telepono, tinawagan si Zachary. Sa sumunod na sandali, narinig ang boses ni Zachary sa linya. Ginoo De La Cruz. Anong nangyayari sa Beshaye? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Justin. Ginoo De La Cruz, alam mo na. Biglang hininaan ni Zachary ang boses. Nagrebelde ang West Region. Nang makita ni Justin ang balita tungkol sa pag-atake ng West Region sa Beshaya, ipinalagay niya na ang West Region ay nasa lantad na paghihimagsik. Tulad ng inaasahan, ito ay naging totoo. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapaniwala na nangyari nga iyon. Bakit walang nagsabi sa akin? Naging malungkot ang tono ni Justin.
Dahil sa kung gaano ito kahalaga, bakit walang sinabi sa akin ang alinman sa apat na King of Wars? Iniisip ba nila na ang Azure ay walang iba kundi isang simbolo? Tikane ang nagsabi sa akin na itago ito sa iyo. Maamong sagot ni Zachary, nag-aalalang magagalit si Justin. Tinabi niya na kaya niyang lutisin ito ng mag-isa. Bakit kailangan mong makinig sa kanya dahil lang sa sinabi niya sa iyo? Putol ni Justin gamit ang malamig na boses. Ako ba ang namamahala sa Azure's office, o si Kane? Paumanhin, Mr. De La Cruz. It was my mistake, walang pagtutol na pag-amin ni Zachary. Pagkatapos ng lahat, sa tuwing galit si Azure, kasunod ang kamatayan at pagkawasak. Isinasaalang-alang na naririnig niya ang galit sa tono ni Justin sa telepono, si Zachary ay hindi nang ahas na hamanin si Justin. Sabihin kay Kane na kung hindi niya masugpo ang rebelyon ng West Region, hindi ko na siya gustong makita pa. Kung hindi kayang sugpuin ng makapangyarihang Thunder King of War ang isang menor de edad na pag-aalsa, hindi siya karapat-dapat na nasa tabi ni Justin. Oo, Mr. De La Cruz. Sabay na pag-amin ni Zachary. Gayun din, hindi mo na kailangang ibigay ang listahan ng pamilya Turner, malinaw na sinabi ni Justin. Hindi mo kailangan. Nagulat si Zachary. Hindi ba't ilang araw lang ang nakalipas nang tinanong niya ako? Bakit nagbago ang isip niya? Tama iyan. Hindi ko. Sa isang malamig na ekspresyon, isang hangin ng kalupitan ang pumaligid kay Justin. Iyon ay dahil nagbago ang isip ko. Hindi ko na lang gusto na patay ang mga taong nasa listahan ng pangalan. Sa halip, gusto kong mailibing ang buong pamilya Turner. Sa pagpapatuloy, ang pamilya Turner ay titigil sa pag-iral sa Jazza. Kahit na hindi nagsasalita si Justin sa malakas na boses, naramdaman pa rin ni Zachary ang pagpatay na layunin sa pamamagitan ng telepono, na nagpalamig sa kanyang gulugod. Ginoo. De La Cruz, anong nangyari? Wala kang pakialam. All you need to care about is executing my orders, malamig na pahayag ni Justin. Maging ang kapaligiran sa silid ay biglang naging malamig. Oo, Mr. De La Cruz. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari, naramdaman ni Zachary ang lamig sa boses ni Justin. Ginoo. De La Cruz, gusto mo bang magpadala ako ng mga sundalo para lipulin sila ngayon din? Hindi. Kalmadong umiling si Justin. Dahil mahilig silang maglaro, sasamahan ko sila. Ngayon, oras na para malaman kung kaya nilang laruin ito o hindi. Ako, si Azure, ay nag-uutos na ang lahat ng hari ng digmaan, maliban kay Kane, ay magpadala ng mga tropa sa Jazza bago magdilim bukas. Ang hindi sumunod ay parurusahan. Iyon ang dekreto ng Azure. Nang marinig iyon ni Zachary ay nanginig ng husto ang kanyang katawan. Kapag nagawa na ang utos, ang pagsuwi ay may parusang kamatayan. Ang dekreto ng Azure ay isang utos ng pinakamataas na awtoridad sa loob ng Chania. Nang mailabas na ito, kailangang sundin ito ng daang libong Divine Dragon Guard at ng milyong matapang na sundalo. Hindi mahalaga kung nasaan sila o kung sila ay patay o buhay. Hanggat may hininga pa sila, obligado silang tumugon. Ganyan kalakas ang dekreto ni Azure. Mula nang pinamunuan ni Azure ang kanyang hukbo ng 1,000,000 tao upang pag-isahin ang bansa, ang dekreto ng Azure ay ang pinaka-nakakatakot na bagay na umiiral. Nakakatakot na kapag nailabas na ito, ang daigdig ay lalamunan ng digmaan. Opo, Ginoo. Kahit na nag-uusap sila sa telepono, walang pag-aalinlangang lumuhad si Zachary para tanggapin ang dekreto ni Azure. Hindi mahalaga kung makikita siya ni Justin o hindi. Iyon ang awtoridad ng Decree of Azure at kung gaano kay-tikot ang lahat. Mula ngayong gabi, isara ang buong lungsod ng Jazza. Pinahihintulutan ang pagpasok, ngunit walang pinapayagang umalis. Ang sino mang hindi sumunod ay papatayin. Sa bawat utos ni Justin, nanginginig si Zachary sa kanyang bota. Sa oras na inilabas ang 3 utos, naramdaman ni Zachary ang kanyang emosyon. Para siyang bumalik sa panahong pinangunahan sila ni Justin sa labanan. Noon, patuloy na nag-uutos si Justin habang nilipol nila ang kanilang mga kaaway sa buong bansa. Kaya naman, walang nang-ahas na suwian ang dekreto ni Azure. Ang sino mang gumawa nito ay makakatagpo ng kanilang kapahamakan.